The Lenten season begins on Ash Wednesday today. Let's head over to the Quiapo Church to check the situation there. We have mobile journalist Merimon Reyes is now live on the ground. Good morning, Merimon. Ilan na ba yung inaasahan nating pupunta dyan sa Quiapo Church para sa misa na ngayong Ash Wednesday? Magandang umaga, Angelo and Angela. Ngayong araw na to, since tuloy-tuloy yung mga misa for Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma o Lenten season, inaasahan na aabot sa libo yung total ng lahat ng mga kapatid nating mananampalataya na pupunta dito ngayon sa Quiapo Church. At isa sa pamamaraan nila para makontrol nila yung dami ng tao pagdating doon sa pagpahid ng abo sa kanilang mga noo, may designated area sa loob at labas ng simbahan na tuwing after ng homily, yung nasa harapan na malapit mismo doon sa priest presider, yung pinaka makakalapit. Pero para doon sa nasa paligid o nasa labas, merong designated space tulad dito sa likuran ko. Yaang tent na yan, mamaya lamang pagkatapos nitong 11 a.m. Mass, dito ngayon papwesto yung ilan na mga church ministry natin para doon sa papahiran pa ng kanilang abo. Pero last Mass nila is ngayong 12 noon. Ang sunod ng misa para ngayong Ash Wednesday around mamayang 5 o'clock p.m., 5 to 6 at 6 to 7 p.m. Yes, Merimon, any other activities na pwedeng asahan ng mga deboto dyan? Sa ngayon, nakikita din natin dito yung presensya ng mga Hijos del Nazareno at active daw sila na susuportahan lahat ng mga aktibidad na may kinalaman pagdating doon sa observation ng Lenten season. Kasama na dito yung pagpapamamahagi nila ng kung paano nga ba daw gagawin ang abstinence, ang fasting, kasi magkaiba ito. Yeah. Ang fasting, ginagawa ito ng 18 to 59 years old at ang fasting ang ginagawa dito ay 1 full meal at 2 small meals per day. Pero ginagawa lang ito tuwing Ash Wednesday at Good Friday. Samantala, ang abstinence naman, pag nilinaw din nila, ito yung pag-iwas sa pagkain ng kahit na anong karne na ginagawa tuwing Friday ngayong Lenten season. Pero ginagawa naman ito ages 14 years old and above. Pero paalala ng simbahan, pagdating sa fasting at abstinence, yung mga kapatid daw natin na may comorbidities, may sakit, o hindi kakayanin yung pagdating sa pagbawas ng mga kinakain, hindi naman daw sila required na i-observe yung practice na ito. Yes, Merimon, linawin ko, you said no for Ash Wednesday, kasi pasensya na, medyo nakakalibutan ko kasi yung natuturo sa akin sa catechism. So Ash Wednesday, ang banggit nila is fasting and abstinence for 18 to 59 years old, meaning 1 full meal, 2 small meals. Ayun, how about yung red meat? Siyempre, yung mga kumakain ng steak at burger. Pagdating kasi dito sa fasting, ang sinasabi is yung pagbawas mismo doon sa luxury eating. Pero yung pag-iwas naman sa pagkain ng karne, pork, beef, in old times kasi luxurious na bagay ito. So sinasabi, bawasan ito para nga doon sa acts of penance and yung pagbabalik loob. Pero under naman yun doon sa abstinence. And yung abstinence, ginagawa ito tuwing Friday at saka ang fasting naman tuwing Ash Wednesday at saka ang Good Friday ngayong Lenten season. Interesting yung sinabi mo kasi in olden times, beef, pork, and chicken were food for the rich. So in other words, luxurious. Kung para sa akin, hindi man ako meat eater and I prefer eating ice cream, baka yun ang yun ang pinaka isa-sacrifice ko. Parang gano'n ang sinasabi ng simbahan, di ba? Yes, Angelo, lalong-lalo na para sa iba na mahilig daw na kumain, lumamon, or even iba pang activities, mahilig na gumala, o yung paggastos sobra-sobra, maganda raw ngayon sa panahon na ito for spiritual discipline at yung acts of penance nga ay bawasan daw ang mga ito para raw makikita dito yung kahalagahan ng buhay at sakripisyo rin na dinanas mismo ni Jesus. Yes, lastly, Merimon, syempre mamaya after mga 5:30 and the 5 o'clock Mass, I'm sure dadagsain ng tao yan. Are there traffic protocols in place? Where can they park? Open pa ba yung parking areas around the church? So far dito sa may boulevard sa gilid ng simbahan, normal pa naman ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. May mga sasakyan din namang nakaparada pa at wala pa tayo nakikitang road closure sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Pero isa sa mga naobserbahan natin, marami rin ang mga naglilibot dito na patrol groups, kasama na rin ang K9 units para masiguro raw nila na mananatiling matiwasay at mapayapang observation ng Ash Wednesday sa paligid ng Quiapo. All right, thank you for that, mobile journalist Merimon Reyes.